Ayun, magandang araw. Marami po kasi nagtatanong sa akin ito regarding dito sa halimbawa yung dashboard natin. Di ba may mga sign po yan na check engine, yung mga makikita natin usually sa dashboard natin, ABS. So once na pag tumakbo na po kayo, kasi wala na dapat nakailaw doon, so may nangyayari na nakailaw yung battery indicator o yung sign ng battery kahit nananakbo. Ano nga ba ang pwedeng maging dahilan nung pag lumabas yung sa dashboard natin yung battery sign o battery icon? So unang-una, syempre yung very common yan, yung alternator. Yan. So yung alternator po, siya yung nagcha-charge ng battery natin, kasi hindi naman kaya ng battery natin na susuplayan yung buong sakyan habang nananakbo. So kaya siya mayroong charging system. So iilaw ngayon yung battery sign ninyo once na sira yung alternator. So ayun yung pinakaunang-una. Ngayon ang gagawin po ninyo dyan, para malaman yung alternator kung hindi nagkakarga, kasi once na hindi nagkarga yan, na-drain yung battery natin, pwede kayong tumirik. So yung unang-una, ito yung negative, paanda rin ninyo yung negative, tanggalin pag namatay. Possible na may problema yung alternator natin. So ikalawa, yung bearing. Yan, minsan po nadudurog yung bearing na yan, may bearing yan eh. So bihira po mangyari yon. So kasi yung bearing naman naagapan nga agad, gawa ng umiingay yon pag umaandar. So pinapalitan lang yung bearing. Pero may na-encounter na kasi ako niyan na nabasag yung bearing, natuluyan yung alternator. So kung sakali po sira yung alternator natin at hindi na nagkakarga talaga, pwede yan palitan ng assembly. Yung iba pong sasakyan nare-repair lang. So pupunta po kayo sa mga nagre-repair ng mga alternator. Ngayon, para naman po ma-verify natin na talagang may problema ang alternator natin, is dapat i-check ng may charging system. Yung mga sa mga battery shop na sinasalangan nila yung positive negative dyan, tapos mayroon yan i-on yung load o i-off yung load, yung cranking o crank test na tinatawag. So doon yun malalaman kung magkakarga. So ito po kasi ang naging issue nito, pag nag-on daw po sila madam ng aircon, is namamatay na yung makina tapos hindi na nagkakarga. So mayroon kasi silang voltmeter na nakasalpak sa lighter. So hindi na pumapalo ng 13 yun, dapat 13. Ngayon ang nangyari sa kanya ay umu-11, tapos pag nag-on pa ng aircon, mas lalo na hanggang sa ma-drain na yung battery at mamamatay na. So yung nakita namin ito. Ayan. Pulley. So ito po, kung mapapansin niyo, mayroon na tong welding. Gawa ng ito po, wala pong mahanap na stock na bago. Meron naman nung nabili sila madam na surplus, naku, bungi-bungi naman. So hindi ako pumayag na isalpa ko yun kasi baka maputol yung belt. Mas mainam na lang to, ispatan na lang. So ito po yung naging problema dyan, yung rubber na yan, yung rubber damper na yan. Kalimitan ang nangyayari kasi dito yung nakakabit yung alternator nya, yung belt. Ang nangyayari sa kanya, sa halip na sabay siya dito sa ikot ng crankshaft, ito dumudulas na. Kaya hindi na umiikot yung alternator, siyang dahilan ng hindi nagcha-charge. Crankshaft pulley ang tawag dito. So dyan nakalagay yung mga belt natin. Ito dalawang group pa, yung iba tatluhan, yung ngayon mga modelo isahan na lang. So ang problema ho nito sa Nissan Serena to, so pwedeng mangyari sa lahat ng sasakyan, hindi nagkakarga yung alternator, tapos pa nag-on ng aircon, umiilaw yung battery indicator sa dashboard. So pag check namin, ito yung nakita namin. Putin mo ni. Putin. Yan. Dapat po yan hindi sumasabay kasi nandito yung belt ng alternator tsaka yung aircon.
dapat fix yan. So may remedyo rito kung sakaling wala makuha ang pyesa, wini-weldingan. Kaya lang may isang disadvantage nyo, nagiging ma-vibrate yung engine. So ito ibabalik na lang namin to kasi wala kang available na pyesa kaysa naman sa hindi magamit yung sasakyan. Kaya lang isa pong may disadvantage nito, minsan nagiging ma-vibrate yung engine. Kaya kumbaga hindi talaga mape-perfect. Minsan naman yung nakukuha naman. So once na makagkaroon sila madam ng makuha ng brand new, papalitan na lang ng brand new. Pinasabay na nila yung water pump palit. So ikatlo, isa pa pala, pwede pong maluwag yung belt. May mga na-encounter na rin ako niya na maluwag lang yung belt, tapos pag nire-revolution mo, nagkakarga, pag naka-minor, hindi. So pag tinest natin ng voltmeter, hindi siya nagkakarga pag naka-idle, tapos pag nire-revolution mo, doon siya nagkakarga. So possible na maluwag din yung belt. So very common po yan, yung alternator. So once na, once na nakita nyo sa dashboard ninyo, pa-check nyo po agad yung alternator ninyo. Unang-unang pupuntahan nyo dyan, battery shop. Kasi meron silang pan-test ng charging system. Tapos, ipagawa nyo po agad kasi pwedeng makasira ng battery at syempre pwedeng maabala at lumaki yung gastos. So yun lang. Alternator po, yung iba nare-repair, yung iba assembly. Pag assembly, alam nyo na yun. May kamahalan yun. Okay po. Ito lang naging problema niya, crankshaft. Okay naman po kasi yung alternator niya. Ito lang, mapipix na to.